Okay, nalaman natin na yung mga penalty, yung identity theft at yung violation ng Data Privacy Act. Okay, pag na-violate mo yung Data Privacy Act, hindi misdemeanor yon. Okay, those are considered felonies. O, di ba? Those are considered felonies, no? Yung pag na-violate mo yung identity theft at saka yung iba pang provisions ng Data Privacy Act, yun ang cybercrime na yun ang mga cybercrimes na hindi misdemeanor. Yun ang cybercrimes na reclusion temporal ang punishment. So, ibig sabihin, kasi nakalagay doon, pag 7 years imprisonment ka, pumapasok na rin yun sa reclusion temporal. Yeah. Kasi reclusion temporal is 12 years, di ba? Parang lumalabas 6 to 20 years yung 7 to 20 years yung reclusion na temporal. Okay? Lalo na yung anti-buwansi law. Yung part na rin kasi ng cybercrime yun kasi yung mga webcam ngayon na pinopost sa internet, yung ginagamit for sextortion, yung mga ganyan. So, reclusion temporal na pala yan. But, kung titingnan natin yung ibang cybercrime, yung general classification ng cybercrime is misdemeanor. Kumbaga, aresto mayor lang yan. Or parang maliit na offense lang yan. Pero dito sa Pilipinas, pag na-violate mo yung Data Privacy Act and yung identity theft, felony na yun. Okay? So, yun yung importanteng na vlog natin. Pero bukas ko na isusulat sa notebook ko to. Pero at least na vlog ko na. No? Violation of identity theft and yung provision sa Data Privacy Act is penalized by reclusion temporal. So, yun yung importanteng nalalaman natin. Very informative, no? Pero yung general classification ng cybercrime o computer-related crime, most are misdemeanor. So, kasi tatlo lang naman yun eh. Misdemeanor, felony, or infraction. So, matindi rin pala kung magbabiolate ka dun sa mga laws na to kasi katwiran nila, masisira yung reputasyon ng tao at mas lalo na yung kanyang kabuhayan. Di ba? Hindi naman yan yung maliit na lang eh, baka nga hindi na siya makapagnegosyo o hindi na siya makapagtrabaho dahil na-violate niya yung Data Privacy Act and then yung identity theft. So, yun. Yun ang nalaman natin. Inano ko lang kasi bago matulog. Ilalagay ko na lang sa notebook bukas. So, yun na po.